sa mga eskinita ng Tondo, kung saan ang buhay ay parang baril. Kailangang mabilis ka, matapang, at handang pumatay kung gusto mong mabuhay. Sa bawat kanto, may kwento ng karahasan. Sa bawat sulok, may batang natutong lumaban bago pa man matutong mangarap. Doon isinilang ang isang pangalan na kinatatakutan ng mga kriminal at ginagalang ng mga matitigas, Alejandro Malubay. Isang batang lumaki sa gitna ng gulo, sinanay ng kalye at pinanday ng kahirapan. Pero sa mundong puno ng dilim, may apoy na hindi namatay sa kanyang loob, ang apoy ng hustisya. Ngunit sa mga lansangang sanay sa dugo at takot, tinawag nila siyang Diablo. Hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa tapang na parang impyerno at sa hustisyang ibinibigay niya sa sarili niyang paraan. Dating pulis, tagapagtanggol ng batas, hanggang sa matuklasan niya na ang tunay na kalaban ay hindi laging nasa kanto o sa sindikato, kundi minsan ay nakatago sa loob ng uniforme. Mula sa isang batang lumaki sa gulo, naging alagad ng batas at ngayoy hinirang ng bayan bilang anino ng hustisya, si Alejandro Diablo Malubay ay sumuong sa laban na hindi kayang pasukin ng iba. Laban para sa bayan, laban para sa sarili, at laban para sa katotohanan. Sa bawat putok ng baril, may kasaysayang sinusulat. Sa bawat dugot pawis, may katarungang ipinaglalaban, at sa bawat dilim ng gabi sa Tondo, habang natutulog ang lungsod, may isang pangalang binubulong ng mga tao, isang pangalang hindi kailanman nawala sa takot at respeto. Ito ang talambuhay ni Alejandro Diablo Malubay sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si Alejandro Malubay ay ipinanganak at lumaki sa masikip at magulong lansangan ng Tondo, Maynila. Bata pa lamang ay nasaksihan na niya ang hirap ng buhay sa komunidad, ang kagutuman, karahasan at ang halos walang katapusang gulo ng mga gang na naglalaban para sa kapangyarihan. Lumaki siyang matapang at matibay ang loob sapagkat sa Tondo, hindi sapat ang pagiging mabait para mabuhay. Kailangan ng tapang at diskarte. Mula pagkabata, natuto na siyang lumaban. Sa mga palaruan ng kalsada, nasanay siya sa suntukan, takbuhan at kung minsan ay pakikipagsapalaran para lamang makaligtas. Ngunit sa kabila nito, hindi siya naligaw ng landas. Bagkus, nagsumikap siya at pinangarap ang buhay na mas maayos kaysa sa kinasanayan niyang kaguluhan. Dahil sa kanyang determinasyon at likas na tapang, pinasok ni Alejandro Malubay ang hanay ng kapulisan. Isang desisyong hindi basta-basta, kundi bunga ng matinding hangaring magbago ang kanyang kinagis ng kapaligiran sa Tondo. Sa kanyang pagsasanay, agad siyang namukod tangi. Mabilis sa pagdiskarte, maliksi sa laban at may kakaibang husay sa paggamit ng armas. Maging sa mga simulation exercise, madalas siyang mauna at halos walang sablay sa pagbaril o pakikipaglaban sa kamay. Hindi nagtagal, napansin siya ng kanyang mga instruktor at nakatataas. Madalas siyang ipadala sa mga mapanganib na operasyon, raid laban sa mga drug den, paglusob sa mga hideout ng sindikato at rescue mission ng mga bihag. Sa bawat misyon na ipapakita niya ang kanyang tapang na walang kasintulad. Kung saan natatakot pumasok ang iba, si Alejandro ay handang sumugod. Kung saan nag-aalangan ang kanyang mga kasamahan, siya ang nauuna. Dahil dito, unti-unti siyang nakilala sa loob at labas ng organisasyon. Para sa mga kriminal, isa siyang bangungot, isang diablo na dumadating na parang anino. Mabilis umatake at walang inuurungan. Para naman sa kanyang mga kasamahan, isa siyang haligi ng tapang at determinasyon, isang kasamang alam mong hindi ka iiwan sa gitna ng panganib. Kaya't hindi nagtagal, ang bansag na Diablo ay tuluyang dumikit sa kanyang pangalan, isang pangalang hindi lamang palayaw kundi marka ng kanyang reputasyon.
Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, unti-unti niyang nasaksihan ang maruming mukha ng sistemang kanyang pinaglilingkuran. Nakita niya kung paanong ang ilang tiwaling opisyal ay pumapabor sa malalaking sindikato kapalit ng pera at kapangyarihan. May mga kasamahan siyang ginagamit ang uniforme para manakot at mangikil, imbes na magsilbing tagapagtanggol ng mamamayan. Ang mga sindikatong matagal na niyang hinahabol, madalas ay nakakalaya matapos ang ilang linggo dahil sa koneksyon sa matataas na opisyal. Habang siya ay lumalaban sa lansangan, parang wala ring saysay ang lahat sa loob ng bulwagan ng kapangyarihan. Ang bawat tagumpay laban sa krimen ay agad winawasak ng katiwalian sa sistema. Unti-unting nabuo sa kanyang dibdib ang pagkadismaya, isang pakiramdam na kahit anong sipag at sakripisyo niya, walang tunay na pagbabago kung mismong loob ng gobyerno ay nabahiran ng dumi. Sa puntong ito, nagsimulang mabago ang pananaw ni Alejandro. Ang dati niyang paniniwala na ang batas ang sandigan ng katarungan ay unti-unting nabasag. Sa halip, nasimulan niyang isipin na marahil ang hustisya ay hindi palaging nagmumula sa korte o opisina, kundi sa mismong kamay ng mga taong handang lumaban para rito. Pagbabalik sa Tondo, sa isang punto ng kanyang buhay, nagdesisyon si Alejandro na bumalik sa Tondo. Ang hangarin niya ay simpleng buhay, malayo sa putukan, karahasan at patayan. Sa kanyang pagbabalik, dala niya ang pag-asang makapamuhay bilang isang ordinaryong tao kasama ang kanyang pamilya at mga kababata. Ngunit iba ang realidad. Ang Tondo ay nananatiling pugad ng mga gangster, sindikato at mga tiwaling opisyal na nagpapatakbo sa likod ng mga ito. Hindi nagtagal, muling nahatak si Diablo sa mundo ng karahasan. Nang minsang nakialam siya sa operasyon ng mga gang para lamang ipagtanggol ang inosenteng residente, naging markado siya. Ang kanyang pangalan ay muling umalingaw-ngaw, hindi na lamang bilang dating pulis kundi bilang isang banta sa lahat ng sindikatong umaalipusta sa Tondo. Habang lumalala ang tensyon sa Tondo, mas naging malinaw kay Alejandro Diablo Malubay na ang kanyang laban ay hindi na simpleng pakikibaka para sa sarili. Mula sa isang dating alagad ng batas na gustong mamuhay ng tahimik, naging siya ngayon ang pangunahing sandigan ng mga tao sa komunidad, isang tagapagtanggol na handang tumindig laban sa mga makapangyarihan. Araw-araw nasasaksiyan niya ang kalupitan ng mga sindikato, mga kabataang nire-recruit upang maging runner ng droga, mga tindero, tinderang pinipilit magbigay ng protection money, at mga pamilya na nawawalan ng tirahan dahil sa utos ng mga may koneksyon sa pamahalaan. Ang galit na dati pilit niyang tinatago ay muling nagningas, ngunit ngayon ito ay may kasamang layunin, ang ipaglaban ang mga inaapi. Hindi na siya tumigil sa simpleng panghihimasok sa mga operasyon ng sindikato sa tulong ng ilang tapat na kakampi, mga dating kasamahan sa serbisyo na tulad niyang nadismaya sa sistema. Muling binuo ni Diablo ang isang maliit ngunit matatag na grupo ng mga taong may iisang adhikain. Linisin ang Tondo mula sa kamay ng kasamaan. Mula sa mga madidilim na eskinita hanggang sa mga abandonadong bodega, isa-isa nilang nilansag ang mga taguan ng droga at armas. Madalas silang mag-operasyon sa gabi, tahimik ngunit eksakto, parang mga aninong walang pangalan. At sa bawat engkwentro, si Diablo ang laging nauuna, hindi lang bilang pinuno, kundi bilang taong handang sumalo ng bala para sa kanyang mga kasama. Ngunit habang lumalawak ang impluwensya ni Diablo, mas lumalakas din ang puwersa ng kanyang mga kalaban. Sa likod ng mga sindikato ay isang makapangyarihang tao. Isang negosyanteng kilala sa lipunan, ngunit sa ilalim ng maskarang iyon ay isang amo ng krimen. Siya ang utak sa pagkalat ng droga, kontrabando at ilegal na armas sa Tondo. May mga koneksyon siya sa mga pulis, politiko at maging sa ilang mataas na opisyal ng gobyerno. Sa madaling salita, siya ang haligi ng katiwalian na matagal nang bumabalot sa lungsod.
Alam ni Diablo na mahirap kalabanin ang isang tulad nito, hindi lamang dahil sa dami ng tauhan, kundi dahil sa impluwensyang pumoprotekta rito. Ngunit para sa kanya, ang takot ay hindi dahilan para tumigil. Ang paninindigan niya ay malinaw, kung walang lalaban, sino pa ang aasahan ng mga tao? Dumating ang oras ng pagtutuos. Sa isang gabi ng kulimlim at katahimikan, sinalakay ni Diablo at ng kanyang grupo ang pinagtataguan ng sindikato sa gilid ng Ilog Pasig. Isang lumang pabrika na ginawang kuta ng mga kriminal. Sumabog ang putukan, umaling-awngaw ang mga bala, at nagsimula ang isang labang walang kasiguruhan kung sino ang mabubuhay sa huli. Sa gitna ng kaguluhan, hinarap ni Diablo ang pinuno ng sindikato. Ang kanilang pagharap ay hindi lamang labanan ng baril at kamao, kundi ng dalawang magkaibang paninindigan. Ang isa'y nabubuhay sa kasinungalingan at kasakiman, at ang isa na may lumalaban para sa katotohanan at katarungan. Sa bawat suntok at bawat putok, parang sumasabay ang sigaw ng mga tao ng Tondo. Umaasang ang tagumpay ni Diablo ay magiging simula ng pagbabago. Sa bandang huli, sugatan at pagod man, nanaig si Diablo. Bumagsak ang pinuno ng sindikato at kasabay nito ay ang pagbagsak ng imperyo ng kasamaan sa Tondo. Ang lugar na minsang pinaghaharian ng takot ay muling nagkaroon ng pag-asa. So ngayon, alam mo na ha,